pinilit ng parents na mag-regular school yung kid. Kaso ang capacity ng kid is pang kinder, pinasok ng grade 2. Sa sobrang frustration niya sa school, saka sa academic task, nagkukulong sa CR. Yes, we want the best for our children, pero we need to put them into the equation. I respect the family, I respect the dynamics. Mahirap i-push yung level of acceptance. Kailan po kayo nagpa-assess? Parang 2 weeks Kamakailan ago. lang. Okay, March lang, no? March. Kailangan daw pong magpa-therapy. Una yung occupational. Then after po, speech therapy. Kung kaya din daw pong i-enroll sa play school. Okay. Sige po. Kaka-3 niya lang po nung April 8. Pero Okay. wala pa rin po talagang kahit ano. Kamusta naman po? Sasalita naman siya eh. Nakakapag number siya, 1 to 10, colors, alphabet. Kaya lang po hindi talaga malinaw. Kuya niya po kasi matatas eh. Sino po madalas ang kasama niya sa bahay? Ayun po, lola niya ang kasama niya. Okay. Kayo po naman, on the other hand, Nag-work po kasi kami pareho. saan po? Sa Manila? Hindi po. Pareho po kaming may Work- business po kasi kami pareho. Okay. Parang in denial pa ako na talaga bang baka naman delay lang. Kasi How did we take it po? Like, kayo po, Daddy, how did you take it? Paano usapan niyo ni Mommy when that happened? Doon nagkaalaman pala na, okay, diagnose din pala yung pamangkin niyo, technically, no? So, yung nagbabantay sa kanya ngayon, hindi alam? alam niya pong nagpapa-check up pero hindi ko talaga totally sinabi kung ano yung diagnosis. I need to understand the whole picture kasi malaki yung magiging implication yan sa development niya. Mas malaking maitutulong sa kanya once na ma-clear out natin itong mga line of questioning na ginagawa natin ngayon. Sabi kasi ni Doc, parang panghabang buhay niya ng sakit. Oo. Ayaw mong malaman ng ibang tao kasi syempre, ayaw mo i-judge siya. Indeed. I totally understand your perspective. So, hindi ako po pwede maging aggressive enough kasi I respect the family, I respect the dynamics. So, mahirap i-push yung level of acceptance. Masyado tayong na-fixate doon sa ganong perception. End up, pilit ako ng pilit, hindi na pala beneficial sa kanya. So, ayoko na ma-fall kayo doon sa trap na yun kasi maraming magulang, maraming families na kasi for them, it needs to always be progressing. Which is hindi po mali ha. But the point is that baka mamaya hindi na beneficial. Let me give you a quick example. Pinilit ng parents na mag-regular school yung kid. Kaso ang capacity ng kid is pang kinder, pinasok ng grade 2. So ang layo ng discrepancy. What happened was, yung kid sa sobrang frustration niya sa school, saka sa academic task, nagkukulong sa CR. Yes, we want the best for our children, pero we need to put them into the equation. Kayo, yes, naiintindihan ko na nafe-feel sad kayo about the matter at ayaw nyong ilabas or ayaw nyo pong pero hindi dapat mag-hamper yun sa decision making nyo. Hindi dapat yun ang main goal nyo. Explain ko sa inyo, bakit siya nagtatap ng ganyan? May mga tapping, may mga ikot ng ikot. Ang tawag natin doon, sensory seeking behavior. Napaliwanag ni Doktora? Na-search nyo na? Hindi masyado po eh. Kasi ewan ko po kung talagang natulala lang ako na. Yung kailangan mo siyang maintindihan. Hindi naman to a point na mababasa mo ano naiisip niya, pero at least ma-anticipate mo man lang. Bakit niya ba ginagawa to? Okay, ginagawa nila yun kasi meron tayong tinatawag na sensory seeking behavior in which hinahanap-hanap kasi ng katawan nila yun. Like example, sa inyo, may mga moment kayo na magkukuyakoy ka kapag ka nag-iisip ka, nagne-nail biting ka. Sa part niya, ito yung way niya to regulate himself. It's a sensory need. Physiologic siya in nature. Parang kumbaga, pagka pinigilan ko kayong umihi, kunwari si Daddy, ay hindi, bawal umihi. Matutuwa ka ba? Hindi mo pa pwede pigilan yun eh. So going back, same goes sa kanila. Ngayon, kailangan ko siyang i-inform sa inyo kasi kailangan nyo siyang maintindihan. Kasi kung hindi, ang gagawin nyo is yung ginagawa nyo kanina. Pinipigilan. He always needs to be part of the equation. Hindi dapat siya nakalayo doon sa equation kasi ang nagiging equation nyo lang is
yung social environment nyo na sana ganito na siya pagdating niya ng 4 kasi mag-i-school na siya, na dapat ko na siyang i-ready. Hindi po yun yung goal. Okay? Ang goal is hindi makipagsabayan. Ang goal is hindi siya maging kasing galing nung nauna niyang pamangkin na 2 months lang ang pagitan nila. Hindi yun yung goal. Ang goal natin ay isa lang. Mas gumaling siya kung ano siya ngayon. So, ganun ho palagi. Hindi natin siya i-compare sa iba, but rather i-compare natin siya kung ano siya ngayon. Example, ngayon hindi ko siya mapaupo. Mapapaupo ko ba siya? Mapapaupo niyo siya? Ngayon po. Oo, ngayon. Hindi. Minsan, sumusunod siya eh. Simula So, po ang tanong doon ay, gaano kadalas ang minsan? Kasi mayroon kayong 24 hours eh. 3 out of 10. Oo, di ba? So, kailangan ko pong ma-address ngayon sa inyo, o mapa-understand sa inyo ngayon is yung family dynamics nyo. Una, ang dami kasi kailangan ko sabihin, pero kailangan ko i-filter out, no? Unang-una, walang good cup at bad cup. Okay. Pangalawa, it might take a toll on you, pero you need to spend more time. Spend more effort. And number 3, you need to educate the people around him. Si lola man yan. Kasi bakit? Yes, sabihin na natin huwag niyong sabihin, pero at least maturuan mo man lang siya. Ano po eh, kasi pinaka number 1 na in denial talaga yung nanay ko. Okay. Kasi sabi niya, kaya hindi po ako nag-open eh, kasi sabi niya, yung kuya mo nga, 5 taon na yan nagsalita. Okay, Ganyan. sorry I need to cut you off. Pero wala tayong choice. Siya nag-aalaga. Pagka ganyan yung situation, pag may chance ako, minimake sure ko talaga na inaaya rin yung grandparents para pumunta. So, kailangan Para at lang least sasama dito para ma-educate din para sila. at least maintindihan nila. Kasi paminsan they don't understand. Kasi kinatandaan na rin nila yung pananaw na yun eh. Yung paniniwala na yun. So, at saka hindi mo sila masisisi. Totoo na nga naman. Wala naman. Sorry, baka mamaya nung 7 years old yung kapatid nyo, baka wala naman sila pang therapy noon or hindi pa sikat ang therapy. Siyempre, umukay naman talaga. Meron naman talagang ganon. Baka nagkataon lang. Kaso, ipapaubaya mo ba sa pagkakataon ang kinabukasan ng anak mo? Hindi naman po pwede. Barata natin ng isa, ha? Sige po. So, huwag niyo po muna siya titigan, hawakan, pakapitin, kausapin. Meron kasi silang tinatawag natin na fixations. Pagka ganito, anong gagawin natin? Binibigay na lang po. Para Kasi hindi matigil. natin alam kung ang problem kaya binibigay mo kasi hindi mo naiintindihan eh. Pero pansinin mo ha. Pansinin niyo po. Wait lang po. Next. Star. Relax. Galit agad eh. Star. Hexagon. Kasi wala naman siyang way para sabihin sa'yo na ayaw niya yung gusto kong mangyari eh. Yung pag-show niya ng frustration na ganito is just a manifestation na kumbaga kung nakakapagsalita siya, ang sasabihin niya sa akin ay, ayaw ko nga yan. Kulit-kulit ko naman eh. The point is that hindi ko kasi alam anong gagawin ko kapag ka umiiyak na siya. Next. Kailangan kasi maintindihan niya ako. Kailangan maintindihan ko siya. Kaso hindi ko magagawa yun kasi yung unang reaksyon niya ay magagalit. Wala akong choice kung hindi suungin yun. Wait lang. Baka naman. Sushoot lang eh. Hindi ko siya pinapagalitan dahil gusto ko siya pagalitan ha. Away lang. Magliligpit lang eh. Ito close. Okay, very good. Pwede na. Sit down. Kaya yan. Makakaraos tayo. Count. 1, 2, 3, 4. The moment na makuha niya yung gusto niya, magsasubside yung frustration niya. Yun yung ginagawa kasi natin eh. Pinapacify lang natin yung problem. Kaso hindi natin napapaintindi sa kanya kung ano yung gusto natin mangyari. 6, 7, 8. Narinig niyo po yun? Ito yung frustration niya, hindi ho dahil sa pinapagawa ko. But yung expectation niya na dapat binigay ko yun no moment na hinihingi niya sa akin. So ngayon, yun po yun kailangan natin ma-understand. Sobrang taas kasi ng learning curve.
Ibig sabihin, kailangan maintindihan mo. Tulad niya to, bakit siya nagmamouthing? Yan yung way niya para mag-explore ng mga items. Usually, pinuput niya sa mouth. Like example, kung tayo titingnan natin, hahawakan natin sa kanya, ipuput niya dapat sa mouth para ma-explore niya.